benepisyo hanggang sa 2025. Pag-aaralan natin mabuti ang angkop na struktura sa pamahalaan. Gagawa tayo ng mga mainam na programa upang matulungan kayong makamtan ang civil service eligibility at maging permanenteng kawani ng pamahalaan. Patuloy din na kumikilos ang gobyerno upang maibsan ang epekto ng dulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang ating nararanasan ngayon na El Nino. Hindi po tayo nagkukulang sa pagbabantay ng presyo ng bilihin at sinisiguro natin na may sapat na supply upang maiwasan ang pagtaas ng presyo ng ating mga produkto. Dahil sa matinding init, tumataas ang konsumo ng kuryente na nakakadagdag sa pag-akyat ng presyo. Kahapon lamang ay kumilos na ang Energy Regulatory Commission o ERC upang pansamantalang isuspindi ang operasyon ng tinatawag na Wholesale Electricity Spot Market o WESM kapag may diniklarang red alert ang System Operator o NGCP. Ito ay naglalayon na pigilan ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa gitna ng kalamidad na dulot ng El Nino. Sa mga susunod na araw, ay magpapaabot tayo ng tulong pinansyal sa mga lubhang naapektuhan ng El Nino sa buong bansa. Yung mga nasiraan, mga pananim at kabuhayan dahil sa tagtuyot. Ito ay dagdag lamang sa mga programang pinapatupad ng Department of Agriculture, ang DOLE, ang DSWD. Uunahin po natin ang mga kapatid natin sa Mindanao na naapektuhan ng tagtuyot. Ngayong taon ay pinalawig natin ang benepisyo sa ilalim ng PhilHealth. Itinaas ng PhilHealth ng 30% ang mga case rates na kanilang mga benefit packages. Itinaas din ito ang Z-Benefit Package para sa breast cancer mula 100,000 pesos hanggang sa lagpas 1 milyong piso. Pinalalawig din ng PhilHealth ang konsulta package upang madagdagan ng mga diagnostic test. Nitong 2023, naitala natin ang Pag-ibig Fund ang pinakamalaking pautang para sa pabahay na nagkakahalaga ng higit 126 na bilyong piso. Bahagi nito ang Affordable Housing Loan Program ng Pag-ibig Fund para sa ating mga manggagawa. So as we know these accomplishments that we have made together, I am equally determined to push forward to accomplish even more for our workers. This year's Labor Day will also mark another milestone towards the realization of the long-envisioned and awaited Workers' Rehabilitation Center. This 50-hectare property of the Employees Compensation Commission in Tanay will serve as a sanctuary and a place of rehabilitation for our workers and soldiers who suffer from work-related injuries. The building of this facility is a just and fitting honor to those who have sacrificed much for the progress of the nation. Today, we also recognize exemplary workers who have exhibited outstanding performance and have given significant contribution in their fields. In partnership with the Rotary Club of Manila and the People Management Association of the Philippines, the Department of Labor and Employment led the announcement of the winners of the Outstanding Workers of the Republic or the Tower Awards. Congratulations, palakpakan po natin ang ating mga awardees. Allow me to extend my sincerest congratulations to the awardees and their families. Your hard work and contribution to our labor force and nation building inspires us all to double our efforts to realize our collective goals. So as we honor our workers today, activities in key areas have also been lined up to bring assistance to thousands of beneficiaries nationwide. As I speak, the TUPAD cash assistance and livelihood benefits are being distributed to hundreds of thousands of workers, while Kadiwa centers will continue to cater to farmers, workers' associations, and consumers alike to buy and sell basic goods at lower prices.
Sa ating masugid na pagpapatupad ng Philippine Development Plan, may aahon natin ang Pilipino mula sa kahirapan at may aangat ang antas ng kanilang pamumuhay. As President, I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. I call on the National Wages and Productivity Commission to review its rules to ensure that the boards are able to maintain a regular and predictable schedule of wage review, issuance, and effectivity to reduce uncertainty and enhance fairness for all stakeholders. I call on Congress to pass laws that will support the attainment of our jobs creation agenda, including the Enterprise-Based Education and Training Program Law, the Revised Apprenticeship Program Act, and the Create More Law, or the Law on Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy. Sa lahat ng mga manggagawang Pilipino, muli ako'y nagpapasalamat sa inyo. Kayo, ang puso at kaluluwa ng ating lakas paggawa, ang nagsusulong ng ating tagumpay at ang dahilan kung bakit patuloy tayong nangangarap para sa isang mas maliwanag na bukas. Kayo, ang muka ng bagong Pilipinas, magagaling, masisipag at punong-puno ng dedikasyon, kaya't nararapat lamang na bigyan ng dangal, respeto at paghahanga. Pasa po kayo na ang mga manggagawang Pilipino sa loob o sa labas man ng bansa ay patuloy na aalagaan ng pamahalaan. Ang kanilang mga karapatan at kapakanan ay tiyak at tunay na tinututukan ng kinauukulan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang makabuluhang paggunita sa araw ng paggawa. Mabuhay ang bawat manggagawang Pilipino. Maraming salamat po.